Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 baril kumpiskado sa panibagong engkwentro kontra NPA sa Samar. Patay na rebelde binigyan ng disenteng libing. 10.2 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa buy-bust sa Daet, Camarines Norte. Listahan ng 10 worst countries para sa mga manggagawa, muling kasama ang Pilipinas sa 9 na sunod na taon. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kumpiskado ng militar ang 5 baril matapos ang sagupaan kontra New People's Army o NPA sa barangay Can Aponte, San Jose de Buan, Samar nitong Lunes. Ayon sa Philippine Army, 4 na M16 rifle, 1.45 kalibreng baril, cellphone, supply na medikal at personal na gamit ang narecover mula sa mga rebelde. Nagsimula ang engkwentro matapos iulat ng mga residente ang presensya ng armadong grupo sa isang sakahan. Tumagal ng 30 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng 87th Infantry Battalion at tinatayang 30 miyembro ng Yakal Platoon ng NPA. Walang naiulat na nasawi sa panig ng militar. Samantala, isang nasawing rebelde mula sa naunang engkwentro noong Mayo 29 sa Northern Samar ang binigyan ng disenteng libing ng mga sundalo katuwang ang LGU bilang pagkilala sa dangal ng buhay sa kabila ng tunggalian. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan para sa kapayapaan at pagbabalik loob ng mga rebelde tungo sa pagkakaisa at kaunlaran sa rehiyon. Nasabat ng mga operatiba ang tinatayang 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa high-impact buy-bust operation sa food park ng Central Plaza Complex, Porok 4, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte noong June 9, bandang alas 9:45 ng gabi. Ang operasyon ay sa pinagsamang puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Daet Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Group. Arestado ang suspect na si Ed, 58 anyos na vendor mula Barangay 667 Ermita, Maynila. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang 1.5 kilos ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 10,200,000 pesos. Batay sa paunang investigasyon, gumagamit umano si Ed ng pekeng negosyo bilang panakip sa kanyang aktibidad ng pagbebenta ng droga sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Nasa kustodiya na ang suspect ng Daet Police para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng RA 9165. Inaalam pa ang lawak ng kanyang operasyon at mga kasabwat. Muling kasama ang Pilipinas sa listahan ng 10 worst countries for workers batay sa 2025 Global Rights Index ng International Trade Union Confederation o ITUC na inilabas kamakailan. Ito na ang ika-9 na sunod na taon na nakatanggap ang bansa ng rating na 5 nangangahulugang no guarantee of rights o walang katiyakan sa karapatan ng mga manggagawa. Tinukoy ng ITUC ang patuloy na red tagging, pananakot at pag-abuso sa mga unionista at labor organizers bilang pangunahing batayan ng masamang grado. Ayon sa ulat, ang mga manggagawa sa Pilipinas ay araw-araw na hinaharap ang panganib sa pagpapatupad ng kanilang batayang karapatan sa gitna ng kultura ng pananakot at karahasan. Kasama ng Pilipinas sa listahan ang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia at Turkey. Nanawagan ng ilang labor groups sa pamahalaan na tugunan ang mga isyong ito at igalang ang karapatan ng mga manggagawa sa malayang pag-oorganisa at pagpapahayag. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.